Hello guys! Welcome sa Jacktronics at eto na naman, meron na naman tayong ginagawang inventorizing at pakikita ko nga uli sa inyo yung mga idol na i-share natin ulit. So, eto meron ulit tayo dito. Huwag niyong pansinin itong nandito sa kabila, yan yung car wash natin. So, dito tayo muna sa mag-focus sa nakatutok na to guys, no? Siyempre, meron pa rin tayo uling ESP32 board, apat na switch. Lima yan actually, ito yung isa, wala kulang tayo. So, tapos meron tayong 4 channel relay pero dalawang relay lang yung gagamitin natin dyan. So, yung power supply natin yan guys, nakasaksak lang muna sa ating computer, ayun. Ayan. Ang gulo ng ating mesa. So, meron tayo dito, mapapansin nyo, meron tayo ditong print head ng ng printer guys, no? So 6 color nga to. So kaya meron tayo nito guys kasi yung ating ginagawa ngayon is related sa ganito. So pinadalan tayo ni customer ng ng printed ng 6 color na ano yata to, pang L1800. So ang business nila ay katulad natin, no, nagre-repair din tayo ng printer, same din niya. So a long time ago, gumawa na rin tayo nito pero ibang board yung ginamit natin. So, ang gamit natin noon is Arduino. Ngayon, ang gamit na natin is ESP32. No? So, ayun, balik tayo dun sa bakit meron ito. So, yung machine na to guys, no, ilalagay natin to sa loob ng ating print head declogging machine. So, kasi nga medyo may kamahalan yung mga nabibiling printed declogging machine with ultrasonic cleaning, no. So puro tayo so ayun na nga, pakikita ko sa inyo paano nagpa-function to guys, no. Meron na tayong na-build, so kulang na lang tayo guys ng parts. Pakita ko lang guys, no, gusto ko kasi makita ni Tumer na meron na tayong working code para dun sa kanyang request na matawag nun, print head, ang haba kasi, print head cleaning machine with ultrasonic, no, yung gusto niya. So, meron siyang pinakitang machine sa atin, tapos na katulad nga nung ginawa natin din dati, kaya medyo may konti lang naman tayong experience para sa mga ganun. So, kahit ako nagre-repair din ako ng printer, hindi tayo gumagamit ng guys dahil medyo may kamahalan kasi nakita natin yung pinakita niya nasa 40k, no. May 40k, meron 35, may 25. Ganun kamamahal, no. So hindi nga natin kayang bumili nun kapag maliit lang yung ating repair shop. Pero kung talagang yung seryoso kang repair shop ng mga printer, dapat meron kang gantong klaseng machine. Sabay ganun no. So yung pakikita ko na guys, meron tayong 5 channel. Meron tayong 5 switch dito, no. Imaginary lang yung isa itong wire na yan. So switch din yan. So ano yung mga command na nandito sa ating ano ba tawag nito, ng print head cleaning machine. Simulan na natin. So ito meron tayo ditong stop button, no. So kapag kailangan na nating i-stop lahat ng mga activity dun sa machine, pipindutin lang natin yung stop. Mamaya pakikita ko sa inyo yung actual machine, no. Hindi pa nga lang tapos, may kulang pa tayong parts, no, kasi nga bagong ilang araw pa lang natin itong ina-assemble. So yung number 1 button is stop. Tapos meron tayong ayan, stop muna natin. Nakita nyo nawala yung ilaw. I-stop natin kasi medyo nilagyan natin ng konting delay ito para hindi masyadong nagkakaroon ng interference dun sa pump, no. Para hindi ma-trigger yung ating relay. Ayan, para sa mga gusto rin mag-DIY. So yung ating button number 2, pag pinindot natin to guys, tatakbo yung circulator. So nga pala meron tong circulator, yung filtration system, para yung ibinabalik niyang solution, na cleaning solution, papunta dun sa pump ng nga pala may dalawang pump to, no? Isa for circulator at yung isa naman for
pump ng cleaning, ng head cleaning, no? So, pindutin na natin to. Ito yung continuous pumping. Ayan. Pag pinindot mo siya ng around 2 seconds, doon pa lang siya mag-activate. So, may dalawang relay dito. Yung isa para sa circulator, yung isa para sa batawag nun, yung sa nabablanko tayo eh. Para sa kung ano na kasi iniisip mo. Hindi, para dun sa cleaning. Ayan. Tapos, papatayin natin siya, i-stop natin siya. Ayun, namatay. So, pwede nyo naman dito ka na lang magpalipat-lipat, pero hindi mo siya pwedeng patayin dyan. Sa stop, sa pinaka-master stop button lang siya ma-stop. So, meron sa ating number 2, meron tayo ditong pulse, 1 second pulse, no? And ito yung nagpapatay sindi ng mabilis. So, kailangan din kasi ito sa print head cleaning kapag parang pinapump niya, pag lalo na yung may mga bara-bara yung mga butas ng head. Ayan, habang sinaswab mo ng swabbing cotton, tawag yata doon, yung pinaka-printhead, ito, pakita natin yan. Ito yung printhead, habang sinaswab mo yan, lumalabas dyan yung pinapump na liquid cleaning solution. So, ayun. Hindi lang continuous yung ano natin, meron din tayong pulse 1, tapos meron tayong pulse 3, pulse 4. So, lilipat tayo sa pulse 4, tingnan nyo maigi ah. Ayan, namatay, di ba? Pero bubukas yan. Ayan, bumukas na. Yung ilaw bumubukas. Ayan. Every 4 seconds, nagta-turn on siya, nagta-turn off. So, yun yung, kaya pangalan niya, pulse 4. So, yung combo naman natin, ito naman, kaso wala pa tayong switch dito. Ayan. Mamaya, pakikita natin itsura ng machine natin, guys. Kulang pa kasi tayo ng power supply. Nahuli yung power supply natin. Pero gusto na kasi makita ni Tomer yung ating batawang nito yung code. Ano ka na, sundutin na natin. So tingnan nyo yung ayan, yung combination ng pulse 1, pulse 4, pinaghalo natin sa button number 5. So 5 button nga to, no? Saka meron nga pala itong pressure adjustment knob. Yung pressure ng buga, pwede nyo kontrolin depende sa gusto nyo lakas ng flow ng cleaning solution, no? So meron yan. Pakikita sa inyo mamaya, guys. So ito nga pala yung ating combination. Isang pulse tapos mamamatay, tapos 4 na seconds magpo-pulse ulit, tapos mamamatay. Ganun yung combination eh. So meron kasing nangyayaring na yung may mga bara-bara nga. Kailangan ng parang tinutulak yung nakalimutan ko lang yung term na tawag nila. So ayan guys, tingnan nyo yung niya. Ayun, 'di ba? Parang tumitibok tapos biglang bibilis, biglang babagal. Parang ganun yung niya, yung nangyayari sa kanya. So punta na tayo guys dito sa ating habang tumitibok-tibok yung natin. So tayo dito guys, no? Pakita ko sa inyo. Ayan, napakadumi ng ating mesa guys, no? So ito na yung ating ayan na yung bathtub ng ultrasonic, no? So ito yung head. Sinasaksak lang yan. So ito hindi pa tapos guys. At yung ating lagay, so nila yan, tinutusok nga lang dito yan guys. Yan, tinutusok dyan. So tutusok mo yung mga na yan guys, no? So ito, pwede mo tong i-convert to 6 channel guys, no? By using Y connector lang na hose. So pararamihin mo lang. Pero kasi ito dedicated for yung 4 channel na head ng mga printer, no? Lalo na yung mga Epson. So pwede rin siya dito, saka pwede rin naman to sa large format. Saka nga pala meron tayo nito guys na pang solvent type saka UV type, no? Kasi magkakaiba yung tapang ng mga na yan, mga ink na yan, no? Tapos ito nga, pakikita ko sa inyo guys. Ayan, sir, nakita nyo para sa stop button,
para sa continuous flow ng cleaning solution. So lumalabas yan siyempre dito sa hose mo. Saka nga pala, bitinin muna natin, nakalimutan ko sabihin. May turn off yan dito guys, no? Kung gusto mong one channel lang yung gumana, ito lang, papatay mo lang yung tatlo. So, ipipihit mo lang ganun, ayan, bubukas na yan, tapos ipipihit mo lang ganun. Hindi pa natin napapatakbo guys, eh, no? So, ayan. Yung circulator natin, syempre may filtrating. May filter siya. Dito may nakalagay pa ditong hose eh. Hindi pa natin kinakabit. Inihigop niya yung hose, yung tubig dito, ay yung cleaning solution, pumapasok doon sa ating circulator na may filtration system inline, tapos pinipilter niya nga para pag bumalik siya dito sa tub, malinis na, no? Siyempre ayaw nga natin madumihan yung ating head, no, dahil nga nililinis natin. So ito yung kanina sinasabi ko guys, no, meron niyang guys, no, meron niyang adjustment ng pressure, ng lakas, ng power nung ating ipinapump, no. So pakita ko na konti lang yung laman ng peso ng ano natin. Ayan, hindi pa masyadong tapos. So ayun yung ESP32 natin guys. Naka 4 channel siyang relay, pero 2 channel lang talaga kailangan dyan. Wala lang tayo available. So yan muna nilagay natin. Yung mga susunod natin gagawin, mga 2 channel na lang pag dumating ang mga 2 channel niya. So meron din to syempre na may nakita kayong pan. Siyempre lalagyan din natin ng pan yan. Kahit na metal tong casing natin, eh kailangan din natin lumalamig kasi meron tong heating eh. So eto may capability ang uminit yung ating kasi kailangan yun sa paglilinis ng ng ating printhead, no. Umiinit yung solution yan habang nag-activate yung ang ba tawag ng ultrasonic natin guys, no. So ayan yung controller ng ultrasonic natin. Ayan, para sa mga magdi-DIY. Pero yung ayaw nyo mahirapan, pwede kayong mag-PM sa akin guys, no. Para dito sa ating siguro mga ilang araw update tayo, magte-test run ulit tayo nito para makita ng ating customer na nagpagawa nito. So medyo madugo yung presyo nito sa market guys. Pero sa atin medyo halos nasa kalahati lang yung price natin guys, pero subok na natin tong setup na to, no. Ibang controller lang yung gamit natin ng mga panahon na yun, pero ngayon mas advanced yung ginagamit natin kasi baka yung mga susunod natin medyo mas mahal ng konti, pero wifi control na yung so pwede tayo maglagay ng monitor or ng LCD sa mga susunod na panahon. Pero si Tomer gusto wala nun, kaya hindi natin muna ito nilagyan. Pero mga susunod siguro pag may nagpagawa, lalagyan natin yan, depende sa request nila. So ayan guys, no, lapit na tumatapos, mga ilang araw na lang. So ito yung ating haba ng pangalan na chochok ako eh. Printhead declogging machine with ultrasonic cleaning system. So yun, ako nga pala si Jack ng Jacktronics. Ayan guys, abangan nyo to, yung mga may business dyan ng printer repair. So dapat talaga meron tayo, or kahit hindi, no, meron kang sariling large format, sobra-sobra mong mapapakinabangan to, hindi ka na magpapagawa. Syempre kung meron kami to, ikaw na lang magdideclog ng sarili mong printed. Hanggang sa muli, bayan.